Veteran television host and actor Vic Soto slaps a cyber libel complaint against filmmaker Daryl Yap over his upcoming movie about the rape and death of actress Pepsi Paloma back in the 80s, a case that's being linked to Soto. Direk Daryl Yap hindi sure kung magsosorry kay Vic Soto matapos masangkot ang pangalan nito sa teaser ng The of Pepsi Paloma. Makahain ng reklamo si bossing Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnay yan ang pelikula tungkol sa pumanaw na aktres na si Pepsi Paloma. Mainit ngayon na pinag-uusapan ang patungkol sa kontrobersyal na direktor na walang iba kundi si Daryl Yap laban kay Vic Soto. Ngunit bago pa ito mangyari, noong taong 2024 sa buwan ng September, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI sa harap ng mga media influencers ang mga katagang protect sanctity of facts. Ika pa ni Pangulong Bongbong Marcos, amid the rise of new technology, protect the sanctity of facts. So I call on every Filipino, do not just fight, lead the change, verify, question, and hold the line. Ito pa ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech sa 50th anniversary ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI. At fast forward tayo ngayong taon 2025, ang umiinit ngayon na issue sa pagitan ni Daryl Yap at ni bossing Vic Soto. Ang tanong ay, sino ang katotohanan sa kanila? Nang sinabi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung nakaraang taon na protect sanctity of facts, sino nga ba ang magpapasya kung ano ang katotohanan? Dahil sa gitna ng kontrobersya sa alitan ni Vic Soto at Daryl Yap, isang pelikula ang tila nagsindi ng apoy na hindi madaling patayin. Ngunit sa kabila ng ingay, ano nga ba ang tunay na implikasyon nito para sa ating mga Pilipino? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang The Blank of Pepsi Paloma. Pasensya na, hindi natin pwedeng banggitin ang salitang ito. Pero alam nyo na, pag sinabi kong blank kaibigan, ay tumutukoy ito sa nakadugtong na salita sa pelikulang ito. Ito ang pelikula ni Daryl Yap ay parang alon sa dagat, walang pahiwatig, ngunit biglang dumadagundong. Sa teaser pa lamang, tahasan ng tinanong ang karakter ni Pepsi Paloma kung totoo bang may ginawa si Vic Soto laban sa kanya, at isang malakas na oo ang pahayag ng karakter ni Pepsi Paloma. Atin pang tignan ang video na ito. Ngunit ito lang ba ang kwento? Vic Soto na matagal nang tahimik sa isyong ito ay biglang lumantad, pero hindi bilang artista kundi bilang tagapagtanggol ng kanyang pangalan. Ang paghahain niya sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act ay tila isang patunay ng pagkakakulong ng kasaysayan sa digital na mundo. May kaukulang danyos pa ito na nagkakahalaga ng 35 milyong piso. Subalit isang tanong ang namumugot tangi, ito ba'y tungkol sa hustisya o reputasyon? At dahil dito, ang isyong ito ay sumiklab sa social media. Naging number 1 na Twitter post ang issue ng Pepsi Paloma at kay Daryl Yap, at gayon din sa issue patungkol kay Vic Soto. Daryl Yap, na kilalang mapangahas sa kanyang mga obra, ay nanindigan. Katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan, wika niya. Ang kanyang layunin tila ay hindi lamang magkwento, kundi balikan ang isang masalimuot na bahagi ng kasaysayan. Ang kwento ni Pepsi Paloma na sa edad 18 ay pumanaw sa ilalim ng misteryosong kalagayan. At dahil dito, isa itong tinatawag na cold case, mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi alam kung totoo ba o hindi ang pangyayari patungkol kay Pepsi Paloma. Ngunit ang pagsasalaysay ba ng kasaysayang ito ay makatarungan, lalo na kung ang mga sangkot ay hindi nakonsulta. Sa isang Facebook post, inamin ni Yap, "I did not, sorry." Mula rito, lalong umusbong ang tanong, sa anong antas nagiging tama ang pagbubunyag ng katotohanan kung may mga buhay na maaaring masagasahan? Sino
ang ating pinaniniwalaan. Ang writ of habeas data na ipinataw kay Yap ay tila nagpigil sa pagpapalabas ng teaser at promotional materials. Hindi rito natatapos ang kwento, sa halip mas lumalalim ang usapin. Paano natin sinusukat ang katotohanan sa panahon ng social media? Sa isang mundo kung saan ang impormasyon ay maaring maging sandata, ang depensang katotohanan ay nagiging masalimuot. Si Vic Soto sa kanyang pahayag ay nanawagan laban sa irresponsableng tao, lalo na sa social media. Ngunit sino nga ba ang irresponsable? Ang nagkukwento o ang nagtatago ng kwento? Ang alitan ni Soto at Yap ay hindi lamang kwento ng dalawang tao. Ito ay isang salamin ng ating lipunan. Sa panahon ng fake news at misinformation, ang pagkilala sa katotohanan ay nagiging mas mahirap. Ang katotohanan ay nagiging isang paligsahan ng mga pananaw at ang hustisya ay tila nagiging larangan ng opinyon. Kung si Vic Soto ay tumatayo para sa kanyang pangalan at si Daryl Yap ay lumalaban para sa sining ng pagsasalaysay, sino ang panalo? At higit sa lahat, sino ang talo? Tayo bang mga Pilipino na patuloy naghahanap ng kalinawan sa gitna ng ingay? Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos noong Setyembre 2024, protect sanctity of facts. Pero sino ang nagtatakda kung ano ang facts? Ano ang totoo? Ang pelikula ni Yap ay maaari magsilbing paalala na ang kasaysayan ay laging may dalawang panig. Ngunit hindi lahat ng kwento ay handang tanggapin ng lipunan, lalo na kung ang mga sugat ay sariwa pa. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang sino ang tama, kundi paano natin poprotektahan ang katotohanan nang hindi sinisira ang pagkatao ng iba. Sino ang pipiliin mong paniwalaan? Si Vic Soto ba? O si Daryl Yap? Pero higit pa rito, ano ang ating matutunan bilang Pilipino? I-comment mo naman sa ibaba kaibigan ang iyong saloobin upang malaman ko rin ang iyong iniisip. 1:8 verse 32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang talatang ito ay napapaalala sa atin na ang katotohanan ay hindi lamang impormasyon, kundi isang daan tungo sa kalayaan. Sa gitna ng kontrobersya at iba't ibang kwento, paano natin matutuklasan ang tunay na katotohanan? Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, ang pagsunod sa kanyang salita, makakamit natin ang kaliwanagan. Sa ating buhay, maaaring may mga pagkakataon na tayo nahihirapang tukuyin kung alin ang tama at totoo. Ngunit ang salita ng ating Panginoon Diyos ay nagbibigay sa atin ng gabay upang kilalanin ang katotohanan na magpapalaya sa atin mula sa takot, galit at pagkakabahabahagi. Sa isyong tinalakay, mahalaga ang pagiging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salita at aksyon. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay nasa mga taong nagmamahal sa katotohanan at ginagamit ito upang magdala ng liwanag at pagkakaisa sa iba. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong salibutan. Ikaw na puno ng katotohanan at katarungan. Kami ay lumalapit sa inyo na may pusong bukas sa iyong patnubay. Sa gitna ng mga kontrobersya at pagkakaiba ng pananaw, nawa'y mahanap namin ang tunay na katotohanan na nagmumula sa inyo. Bigyan niyo po kami ng katarungan upang makilala ang tama mula sa mali at ng lakas ng loob upang manindigan para sa hustisya at kabutihan. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin ang iyong pagpapala sa lahat ng nakakakinig at nanonood ng content na ito. Naway maging mapanuri sila at mapagkumbaba sa paghahanap ng katotohanan. Pagpalain niyo rin po ang mga taong sangkot sa usapin, lalo na sina Vic Soto at Daryl Yap, upang makita nila ang tamang landas na nagdudulot ng kapayapaan at pag-asa. Tulungan niyo po kaming maging maingat sa aming mga sinasabi at ginagawa, lalo na sa makapangyarihang mundo ng social media. Naway gamitin namin ang teknolohiya bilang kasangkapan para sa kabutihan at hindi para sa pagkakabahabagi. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa patuloy na pag-aalaga sa amin.
at patnubayan po kami at gabayan niyo po kami, Panginoong Diyos. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.